gaya po ng tinatanong ko, kung nabibless po ba tayo? Amen. So, kasi kahit ako man, masasabi kong blessed pa rin ako kahit na nararanasan ko yung 2 buwang walang sweldo. Amen. So, sa pamamagitan po nung pagsubok na ganitong dumadating po sa ating buhay, so, meron at merong binibigay o destiny talaga, helper na binibigay sa iyo si Lord upang matugunan yung pangangailangan mo. Amen? So, sino po bang naniniwala doon? Amen. So, isa na po ako doon sa nagpapatunay. At talagang tinataas ko po, nagpapasalamat po ako sa kay Lord. At meron po talaga siyang ginamit na mga tao upang dun po sa mga pangangailangan ko talagang hindi nagkulang. Hindi nagkulang, hindi ka pagkukulangin ng Diyos. So, napakabuti po ng Diyos sa ating buhay. Kung sa pamagitan po ng mga ganito pong nararanasan po natin, masasabi po natin na yung Lord ay kaya niyang i-supply ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Amen? So, tayo po ay dumako, sa tithes and offering, At dito po, nais ko po muna pala magpapasalamat, sa mga pagkakataong ito na hindi inaasahan, nagkaroon ng pagkakataon na mapunta dito sa gawaing ito. At napakaswerte, napakapalad po. Napakapalad po dahil ito po ay yung pagpaplano po ng tao is higit po pala yung nais ni Lord na ibibigay po para sa iyo. So napakaganda po nung kaparaanan ni Lord para sa akin na nakadalo sa gawaing ito. At bagaman ilang linggo na po ako na nahiwalay, napaka po nung pakiramdam mo na iba yung pakiramdam mo na nandito ka sa gawain. At yun po, thank you Lord po talaga at sa lahat po ng mga gabay at patnubay niya. So yun po, tayo po'y dumako sa tithes and offering, at ang sabi po rito, when we pay tithes, we should are faithful to the Lord. Kapag nagbigay tayo ng ating ikapo, pinapakita po natin ng ating katapatan para sa Panginoon. Amen? So ito po yung utos, so ito po yung isa sa mga kaparaanan na kung paano po binabalik, kung paano po niya tayo pinagpala at kung paano naman po natin ibinabalik yung pagpapalang nakakamit natin para sa Panginoon. Amen? So dito po sinasabi po rito sa 2 Corinto 8 verse 12, sapagkat kung kusang loob ang iyong pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang anumang mga kayanan ninyo, hindi niya kayo pagbibigyan ng hindi ninyo kaya. Amen. So ito po yung sinasabi ng 2 Corinto 8 verse 12. So sa pamamagitan po na to, kung titingnan po natin yung utos ng Diyos, yung Biblia, kung nasa Old Testament, nasa lumang tipan, na sinasabi rito yung 10 bahagi ng iyong kinikita, bagaman sa sitwasyon po natin, sa kalagayan po natin, meron na pong iba na hindi na, kumbaga, parang napipilitan na sa 10%. Amen? Ang bigat na, lalo na yung sasahod ka ng 10,000 dyan. Magkano na kaagad yung 10% mo doon? 1,000 na. So yung 10,000 mo, magiging 9,000 na lang sa'yo. So meron sa atin kaya ang binibigay po sa atin ng Diyos sa New Testament naman ay yung makakayanan. Amen. So dito po sinasabi po sa 2 Corinto verse 9 to 7, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan at walang pagatubili at hindi sa pilitan, dahil mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Amen.
So dito po pala, no, pinapahiwatig po sa atin ng Diyos na kung ikaw ay magbibigay para sa Diyos, dapat po magiging masaya ka. Dapat po yung pagbibigay mo sa Diyos ay naandun po yung buong pusong pagpapasya. Ano? Hindi po dapat na sinasabi mo na, paano na lang ako bukas, ano? So yun nga po, no? Sinasabi ko po sa inyo, sina-challenge ko po kayo, kahit ako man po, no? Kahit ako man po na sumubok, ano, na dumating sa ganung pagsubok, ano, na sinasabi ko na paano na kaya ako bukas. Amen. Paano na kaya ako bukas? Pero nagkakataon, ano, yung kagipitan mo nagkakataon talaga na binibigyan ka ni Lord na pupunta ka sa lugar na ito. Amen. So nung mga pagkakataon na yun na talagang yung parang wala ka ng ano ba, wala ka ng parang markabahala na lang, ano? Markabahala na lang, pero yung Lord parang inano niya sa akin na, oh, punta ka muna sa lugar na to. Yun. Pagdating ko doon sa lugar na yun, oh, nandun pala may nag-aantay po palang pagpapala. Amen. Nandun po pala yung blessings na sinasabi ni Lord na pinapangako, ano. Kapag si Lord po yung nagbigay ng pangako sa bawat isa po sa atin, at kung nandun po yung buong puso mo, ano, buong puso mong pinangahawakan yung kanyang mga pangako, maniniwala ka, kapatid, hindi kanya bibiguin. Kapag si Lord yung magbibigay sa iyo ng pangako, na andon lahat ang katuparan. Amen. So, yung pagbibigay po natin, ano, wag po tayo magatubili, wag po nating isipin kung paano tayo bukas, bagos si Lord po ang magbibigay sa iyo ng kaparaanan o ng iyong mga pangailangan. Kaya nga po sinasabi niya doon, God supply or all your needs. Amen. So, yun po, ano, at hinihikayat ko po ang isa na magbigay po ng ayon sa sariling pasya at dapat may kagalakan sa puso.